Paano nabago ng song na 'to yung career mo and yung life mo in general? Sobrang laking pagbabago, nag-shift talaga, Parang, siyempre nung nagsa-start ako, naggi-gigs ako pero hindi yun paid gigs. Kumbaga ginagawa ko siya for exposure and to share my music na para pinapakilala mo yung sarili mo, eh. Yes. So, gano'n ako dati, parang nilalako ko yung music ko kung saan-saan. And nun biglang nagkaka-trio na, parang parang nagbago na hindi ko na kailangan maglako. Kaya thankful ako. Kumbaga meron ng makikinig. Kaya sobrang nakapag-focus ako sa paggawa ng music kasi at least, may help na ako sa promotion. Parang gano'n na ang sarap mag-share ng music na alam mong may makikinig. Yes, oo. Pero malaking May bagay din. may Sige, go. nakaintay sa'yo kumbaga, 'yan. Pero ang saglit lang kasi sabihin mo 2015 tapos yung ka-trio na 2019. So 4 years lang. Yun yung pinaka-unexpected sa'kin kasi parang nung nag-start ako sa music inisip ko, mga 10 years pa 'to or baka nga hindi na. Basta ine-enjoy ko yung ginagawa ko kasi hobby lang naman and nagulat ako na ganun nga kabilis, nag-boom din agad sobra. Oo, pero nung time na yun ba, Mateus, may time ba na parang iniisip mo, kailan kaya ako makikilala talaga ng mga tao? Kailan ako sisikat? Kailan papatok yung music ko? Or Naman, talagang siguro lahat ng artist nararamdaman naman yun. Siguro kada release ko lagi ko rin naman naiisip yun. Pero ayun nga, kung mahal mo naman talaga yung ginagawa mo, hindi ka madi-discourage kung hindi ka pa sumikat agad, wala munang pera. Though kailangan talaga yung pera, kasi lalo na 'pag yung mga artist na talagang yun yung ginagawa nila for a living, kailangan ng pera. Pero, yun nga, 'pag mahal mo yung ginagawa mo, puwede mo siya gawing ako ginawa ko siyang hobby para hindi ako mapagod. Hindi ko rin siya kinuhang course sa college. Kasi wala naman talaga akong alam na instruments and ayoko na malaman yung rules ng music kasi baka ma-contain yung creativity kumbaga. parang makahon ka, no? Gusto mo lang Yeah. mag-flow yung creativity mo.